FM Radio sa Camarines Norte, 100.5 DWENFM Cool Radio. Cool Radio, mas pinalakas. Pinagsamang balita at musika, hatid ng mga batikan at pinagkakatiwalaang news anchors sa Camarines Norte. 100.5 Cool Radio News FM. 100.5 Cool Radio News FM. Mula noon hanggang ngayon, nasa puso ang paglilingkod. Cool Radio News FM, ang tunay na number 1 sa mga Kamnorteño. Balitang alas 7. Balitang alas 7. Mga balitang lokal, pangrehiyon, nasyonal at sa lakas ng bansa. Balitang alas 7. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Ano po ngayon ng Martes? Maulan. Meron tayong bagyo, tayo nasa sakop ho ng signal number 1. Ito po ang ating balita na 7 sa pangalan po ni SM Redel Lopita. Sa kontrol si Philip Wright. Kasama natin sa pagbabalita. Magandang umaga, ako naman si Rafaela Ignacio. Ako po si Alan B. Sa headline po ng ating balitang lokal. Bank employee, pare, referee at food server ang 4 na bagong kaso ng COVID-19 dito ho sa Bayan ng Daet. Ika-4 na pagkasawi dahil sa COVID-19 sa Camarines Norte na itala. Land Bank Daet Branch, pansamantalang isasara sa publiko until further notice. Mga nagpositibo sa sakit na COVID-19 sa probinsya ng Camarines Norte, umakit na sa 70. Mga papasok sa bayan ng Kapalonga, kailangan pa rin ng Travel Authority. At MMDA spokesperson umani ng batiko sa umunoy pagsawsaw sa pagkamatay ng sanggol ng isang political detainee. Balitin nasunod po natin yan. Sa ating balita, nasunod pa rin na Metro Manila may sariling bersyon ng mga pwedeng lumabas sa gitna ng COVID-19 pandemic. At Eliazar sa publiko, i-check ang regulasyon sa travel destinations. Proposed 2021 national budget for free ayon kay Velasco. Misinterpretasyon sa Anti-Terror Act, imposible nang mangyari dahil sa IRR. Quarantine violators sa bansa halos 5 milyon na. Sa ating balitang internasyonal, Trump tinawag na unfair ang susunod na moderator sa huling debate. Peso, formal nang kinilala bilang governing body ng sports. Para sa ating balitang showbiz, Miss Universe Philippines organizers tiniyak ang kaligtasan ng mga kandidata at mga staff. Actress na si Rona Pliming, pumano nasa edad na 97. Oras natin 7 minuto makalipas ang ika-7 ng umaga. Dako tayo sa headline na detalye po ng mga balita. Una sa balitang lokal. Kinumpirma ng lokal na pamahalaan ng Daet sa pamamagitan ni Mayor Benito Ochoa ang tatlo sa mga bagong kaso ng COVID-19 sa kanilang dito sa bayan ng Daet. Tinukoy ng LGU ang mga ito na isang bank employee, pare at referee. Si Bicol Pension number 2199 ay 28 anyos na babae, bank employee, residente ng barangay Kamambugan. Siya ay isang asymptomatic at kasalukuyang naka-isolate sa Municipal Temporary Treatment and Management Facility. Si Bicol Pension number 2200 ay 59 anyos na pare, residente ng barangay 5. Nagpakonsulta ito sa Santissima Trinidad Hospital nitong October 14 at dinala sa Bicol Medical Center nitong October 15 upang isilalim sa swab test. Magmula sa naturang petsa ay namalagi na ito sa BMC hanggang sa ito ay tuluyang gumaling. Habang si Bicol Pension 2203 ay isang 66 na taong gulang na lalaki, isa itong referee at residente ng Barangay Kahunon
Nagpakonsulta ito sa Leon D. Hernandez Hospital nitong October 14, 2020 at dito na rin isinalalim sa swab test at isolation hanggang sa ito ay tuluyang gumaling. Batay naman sa ulat ng DOH-CHD Bicol nitong linggo, natagdagan ng isa pang panibagong kaso ng naturang sakit sa bayan ng Daet. Tinukoy ito ng LGU bilang si patient 2213 ay isang 35 anyos na babaeng food server mula sa Barangay 4, Bantagbak. Nagpakonsulta ito sa Daet Doctor Hospital at dito na rin isinalalim sa swab test at isolation hanggang sa ito ay tuluyang gumaling. Tiniyak naman ni Daet Mayor Benito Ochoa sa publiko na nagpapatuloy ang kanilang isinasagawang contact tracing sa mga naging close contact ng mga nagpositibo sa sakit kasabay ng palagiang pagpapaalala sa publiko na sundin mga health protocols na pinapatupad ng IATF. Samantala, naitala ang ika-4 na kaso ng pagkamatay sa COVID-19 sa Camarines Norte nitong Sabado, October 17, 2020, na siyang ika-5 kaso ng naturang sakit sa bayan ng Vincennes. Batay sa opisyal na pahayag ni Mayor Eleanor Segundo, October 8, 2020 nang unang makaramdam ng sintomas ang pasyente at na-confine sa isang pribadong ospital noong October 10, 2020. Sumailalim ito sa RT-PCR test noong October 14, 2020 sa parehong ospital at umaga ng October 17, 2020, pumanaw ang pasyente parehong araw bago pa man matanggap ang impormasyon na ito ay nagpositibo sa sakit. Si Vincennes number 5 ay isang 73 years old na lalaki, residente ng Barangay Poblacion, na may chronic kidney disease secondary to diabetic nephropathy at regular nang nagpapadialysis. Ang pasyente ay walang travel history at ang kanyang exposure ay kasalukuyan pang inaalam. Agara naman nung nagsagawa ng contact tracing ang bayan sa mga nakasalamuhan ng pasyente at ang mga direct contact nito ay sumasailalim na sa quarantine habang hinihintay ang kanilang request sa DOH-CHD Bicol para sa swab testing. Samantala, pansamantalang isinara sa publiko ang Land Bank Diet Branch simula kahapon October 19 until further notice dahil sa quarantine recommendation ng MDRRMO sa mga empleyado ng naturang bangko. Sa panayam ng Cool Radio News kay MDRMO Head Santiago Milla, ito ay bilang pag-iingat sa mga posibleng nahawaan ng virus ng empleyado kaugnay ng nagpositibong kawani ng Land Bank Labo Branch na nauna nang naiulat na sumalalim sa lockdown. Nakipag-coordinate naman ng umano ang manager ng Daet Land Bank Branch sa iba nilang opisina na pansamantalang magpadala ng mga halili sa mga empleyado upang makapagpatuloy ang operasyon ng naturang bangko habang hinihintay ang resulta ng kanilang swab test. Sa atin pa rin balitang lokal, tumataas ang bilang na naapektuhan ng sakit na COVID-19 sa lalawigan ng Camarines Norte. Matapos na maitala ang pinakamataas na bilang ng sakit nitong nakatalikod na Sabado, habang sa pinakahuling tala ng DOH-CHD Bicol ay nadagdagan ito muli ng 4 na panibagong kaso. Ang probinsya sa kabuuan ay pumalo na sa 70 kung saan 46 na kalalakihan at 44 na kababaihan ang tinamaan ng virus. Mula sa naturang bilang ay 31 na aktibong kaso, 56 ang nakarecover at 4 ang nasawi. Ang bayan ng Daet ang may pinakamaraming bilang ng COVID-19 na naitatala kung saan pumalo na ito sa 41 matapos maitala ang karagdagang 11 na kaso sa magkakasunod na 3 weekend. Pumapangalawa naman sa may pinakamaraming kaso ang bayan ng Labo na may 12 na kaso. Dito rin naitala ang pinakaunang guro na nagpositibo sa sakit. Pumapangatlo ang bayan ng Mercedes na may 9 na kaso. Isa sa mga barangay na naturang bayan ay isinailalim na ngayon sa lockdown matapos na umabot sa 5 ang naging kaso ng sakit at na-lockdown ng barangay. Ika-4 naman ang barangay ng Basod na may 7 kaso na sinundan ng San Vicente at Jose Panganiban na may 5 kaso. 4 na kaso naman ang naitala sa bayan ng Vincennes, 3 sa bayan ng Talisay, 2 sa bayan ng Santa Elena, at may 1 kaso naman ng bayan ng Paracale at San Lorenzo Ruiz. Oras natin, 13 minuto makalipas ang 7 ng umaga. Dagdag pa natin balitang lokal. Nanindigan ng lokal na pamanang bayan ng Kapalonga, Cam Norte, na kailangan pa rin ang travel authority ng mga papasok sa naturang bayan. Ito ang inanunsyo ng naturang LGU sa kanilang official Facebook page.
Ang pahayag nito ng LGU ay may kaugnayan umano sa memorandum ng Camarines Norte Police Provincial Office na nagsabing hindi na kinakailangan kumuha ng Travel Authority ang sinumang papasok o lalabas ng lalawigan. Ayon sa Local Incident Management Team ng Naturang Bayan, kailangan pa rin ang nasabing dokumento kasama ng medical certificate sa mga bunga biyahe. Ang bawat lokal na pawalan umano ay may sariling pagpapasya kung susunod sa naturang memorandum o ipagpapatuloy ang dating protocol. Mababati na tanging ang bayan ng Kapalonga ang walang naitatalang kaso ng COVID-19 sa lalawigan ng Camarines Norte. Dumding mga nakalipas na buwan ay naglatag ng panuntunan ng simbahan para naman sa mga deboto ng poong naseranan ng Kapalonga. Ipinagbawal ang pagpasok ng mga deboto mula sa ibang bayan tuwing unang Biyernes ng buwan. Samantala, walang naitalang bagong kaso ng COVID-19 sa lalawigan ngayong araw, habang mayroong iniulat ang ng Department of Health na 28 negative result dahil dito na nanatili sa 90% o 90 ang bilang ng mga tinamaan ng naturang sakit kung saan 31 dito ay aktibong kaso. Dako tayo sa ating balitang nasyonal. Pinagsusori ng isang grupo si MMDA spokesperson si Lynn Pialago dahil sa kontrobersyal na komento nito kaugnay sa pagkamatay ni Baby River Nasino na anak ni political detainee Reyna May Nasino. Ayon sa Sanlahi Alliance for Children's Concerns, dapat mag-public apology si Pialago sa naging pahayag niyang itigil na ang mga nakikisimpatya kay Nasino na aniyay drama serye. Sa pagkamatay ng sanggol, ayon sa grupo, insensitive daw ang naging pahayag ni Pialago at napapakita umano ito ng kawalan ng puso. Dagdag ng Sanlahi, ang naturang pahayag ni Pialago ay pagpapakita lamang anila ng sistematiko at patuloy na pagkilos ng Duterte administration para saktan at pahirapan na si Nasino at ang mga nagluluksa sa pagkamatay ng sanggol nito. Samantala, binalikan naman ng National Union of People's Lawyers si Pialago at umaasang hindi nito danasin ang dinanas ni Nasino. Subalit sinabi naman ni Secretary General Edrol Olalia na tutulungan din nila si Pialago sakaling mangyari dito ang nangyari sa ina ni Baby River. Samantala, nilinaw ng Department of Budget and Management na wala pang balak ang gobyerno na magbenta ng mga ari-arian sa nalalapit na hinaharap para pandagdag sa gagamiting pondo sa paglaban sa COVID-19 pandemic. Sinabi ni Budget Secretary Wendell Abisado, bagamat posibleng gagawin ito ng gobyerno sa oras na masaid na ang pondo, pero malayo pa sa ngayon lalo na't sadyang lumaki ang dollar reserves ng Pilipinas kaya wala silang pangamba. Ayon kay Secretary Abisado, dahan-dahang binubuksan na rin ang ekonomiya para ito'y muling sumigla at balik operasyon na ang mga negosyong naapektuhan ng pandemya. Idinagdag pa ni Secretary Abisado na tukoy na rin nila ang pagkukunan ng perang pambili ng bakuna laban sa COVID-19 gaya ng unang binanggit ni Pangulong Rodrigo Duterte. Magugunitang noong Abril, inahayag ni Pangulong Duterte na kinukonsideran itong magbenta ng government properties para pondohan ang COVID-19 response ng gobyerno. Pero naniniwala naman si Bangko Sentral ng Pilipinas, Governor Benjamin Diokno, na nagbibiro lamang si Pangulong Duterte at hindi kailangan magbenta ng government assets para lang makabail ng COVID-19 vaccine. Sa atin pa rin balitang nasyonal, tiniyak ni Speaker Lord Alan Velasco sa publiko na walang fork funds sa kasama sa proposed 4.5 trillion national budget para sa susunod na taon. Sa isang panayam, sinabi ni Velasco na siniguro nilang maaprubahan ang budget sa tamang oras at kailangan din ito maging constitutional. Ginawa ni Velasco ang pahayag sa gitna ng alegasyong pork insertions sa national budget. Nang tanungin naman ng Speaker kung na-adjust ang budgets ng Department of Public Works and Highways sa Taguig at Camarines Sur para sa pantay na distribusyon, sinabi ni Velasco na wala silang pinakailamang kahit anong funding. Aniya, didinggin naman ng Senado ang budget at dadaan sa Conference Committee. Mababatid na kinestyon ng mga mambabatas sa House deliberations ang malaking alegasyon para sa infrastructure
project sa ilang legislative district, particular sa Taguig City at Camarines Sur na nirepresenta ni na dating House Speaker Alan Peter Cayetano at Deputy Speaker Luis Raymond Villapuerte. 7:19 ang ating oras. Kahit nilugan na ng pamalaan ng travel restriction sa pagitan ng mga lugar na nakasailalim sa General Community Quarantine at Modified GCQ, inabisuhan ni Joint Task Force COVID Shield Chief Police Lieutenant General Guillermo Ilazar ang publiko na i-check muna ang regulasyon sa mga kalidad o sa mga lokalidad na kanilang pupuntahan bago bumiyahe. Ayon kay Ilazar, mayroon pa rin ilang mga lokal na pamalaan ang nagpapatupad ng mahigpit na measures pagdating sa pagtanggap ng mga bisita at nagre-require ng travel authority at medical certificate. Kaya naman di dapat akalain ng lahat na pwede nang basta na lamang pumunta sa kung saang lugar ang mga hindi for o mga hindi authorized personnel outside of residence. Nababatid na kamakailan ay pinayagan ng Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Disease ang interzonal movement ng mga taong otorisadong lumabas ng kanilang bahay sa mga GCQ at MGCQ areas at ang interzonal movement ng mga non-outforce sa pagitan ng mga MGCQ at New Normal areas. Maliban sa pagpapanuwag ng travel restriction, nagpasa rin ang pamalaan na papayagan ng mga individual na 15 anyos hanggang 65 taong gulang na lumabas ng tahanan. Pero nilinaw ni Presidential Spokesperson Harry Luque na pwede pa rin magpatupad ng higher age limit ang mga local government units sa mga menor de edad depende sa COVID-19 situation sa kanilang lugar. Pinayagan rin ang mas maikling curfew hours at maraming work shift para sa mas maraming mga mamimili at manggagawa ang makapag-ambag sa ekonomiya. Sa atin pa rin balitang nasyonal, kumpiyansa si Senator Panfilo Lacson na walang magiging rason ang mga otoridad sa bansa na hindi maintindihan ng Anti-Terrorism Act matapos ilabas ang Implementing Rules and Regulations o IRR nito noong October 17, araw ng Sabado. Paliwanag ng senador, inaral ng mabuti ang IRR upang mabigyan ng pagkakataon ng mga pulis sa bansa na intindihin ang pagpapatupad sa naturang batas. Si Lacson ay principal author at sponsor ng Republic Act No. 11479. Pinalakpakan din nito ang mga miyembro ng Anti-Terrorism Council na siyang bumalangkas sa IRR. Batay sa 48-page IRR na isinapubliko ng Department of Justice, sa lahat ng pagkakataon ay kailangan gawin prioridad ng gobyerno ang kapakanan ng mga Pilipino alinsunod na rin sa konstitusyon. Nakasaad din dito ang maituturing na act at terrorism tulad na lamang ng mga hakbang na maaaring magresulta sa kamatayan ng nakararami, pagsira sa mga government properties at magdulot ng takot sa publiko. Hindi naman kasama sa IRR ang advocacy, protest, dissent, artistic at cultural expressions lalo na at kung hindi naman ito intensyon ang makasakit ng mga individual. Una nang sinabi ni Lacson na umaasa siyang magbibigay liwanag ang IRR hindi lamang sa mga pulis, ngunit pati na rin sa mga kritiko ng Anti-Terrorism Act. Nakako naman ang mambabatas na sisiguraduhin niyang maayos na maipapatutupad ang ATA at hindi kailanman ito maaabuso ng mga otoridad. Uli natin balitang nasyonal. Sumapa na sa 472,471 ang mga natilang community quarantine violators ng Joint Task Force COVID-19 sa buong bansa. Ang nasabing bilang nito ay mula March 17 nang magsimula ang community quarantine hanggang October 13, 2020 o nasa 215 na araw. Ayon kay JTF COVID Shield Commander Lieutenant General Guillermo Ilazar, 121,430 violators ang naaresto at na-inquest at ang iba ay pinalabas rin matapos ang pahanang kaso. Nasa 173,360 community quarantine violators ang binigyan naman ng warning habang 178,861 naman ang pinagmulta.
Karamihan sa mga ginawang paglabag ay ang hindi pagsusuot ng face mask at walang social distancing. Kabilang dito ang ilang violators tulad ng pag-iinuman, pagdalo sa mga party at maging pagsusugal. Dahil naman sa patuloy na pagdami ng mga nahuling lumalabag, puspusan pa rin ang paalaala ng JTF COVID Shield sa publiko na sumunod sa mga quarantine protocols para hindi mahawa ng COVID-19 virus. Sa ating balitang internasyonal, mahigit 100 ng balyena ang nasawi sa New Zealand matapos may stranded sa North Island doon. Ayon sa New Zealand Department of Conservation, sanibpuwersa ang rescuers at volunteers para mapalutang ang mga nasabing balyena at iba pang hayop matapos na ma-stranded sa isang beach sa Coromandel Peninsula. 5 nasawing balyena ang nadiskubre ng rescuers nitong Sabado ng gabi na itinuturing na orihinal na stranding location. Sinabi pa ng New Zealand Department of Conservation na marami rin namang balyena ang nailigtas at kaagad ding na-guide pabalik sa malalim na bahagi ng karagatan. $7:25 ang ating oras. Ngayon pa lamang ay tinawag na ni US President Donald Trump na unfair ang susunod na moderator ng huling presidential debate sa araw ng Biyernes, oras sa Pilipinas. Gaganapin kasi ang nasabing debate sa Nashville, Tennessee, kung saan magiging moderator dito ay si NBC White House correspondent Christine Wilker. Ayon kay Trump, na matagal na niyang kilala si Wilker at siya ay unfair. Ilan sa mga pag-uusapan ay ang COVID-19, American families, race in America, climate change, national security at leadership. Sa natitirang 16 na araw bago ang halalan sa US, ay kanya-kanyang panunuyo ang ginagawa ni Trump at katunggalin na si Democratic nominee Joe Biden. Dumalo sa church service si Trump sa International Church at Las Vegas kung saan kapansin-pansin na marami ang walang suot ng mga face mask at walang social distancing. Habang nasa Durham, North Carolina naman si Biden sa ginanap na drive-in event. Inanunsyo naman ni Democratic Vice Presidential nominee Kamala Harris na ito ay negatibo. Suminalim kasi sa PCR testing si Harris matapos na hindi natuloy ang kampanya nito sa California dahil nagpositibo sa COVID-19 ang communication director nito na si Liz Allen. Sa ating balitang showbiz, tiniyak ng organizers ng Miss Universe Philippines na nasusunod ang lahat ng mga health protocols na ipatutupad sa mga kandidata at mga production staff. Sa inilabas na kaatasahan ng organizers na kanilang mahigpit na sinunod ang mga bili ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases. Bago kasi ang mga ilang aktibidad ay sumailalim ang mga kandidata sa swab testing sa St. Luke's Medical Center. Magugunit ang 2 kandidata ang umatras sa pageant na pinangunahan ng pambato ng Sorsogon na si Maria Isabela Galeria at Vinci Bacalares ng Cagayan de Oro. Gaganapin ang pageant sa October 25 sa lungsod ng Baguio. Sa ating balitang sports, formal na kinilala ng Philippine Olympic Committee ang accreditation ng Philippine Electronic Sports Organization bilang opisyal na pambansang asosasyon ng sports sa bansa. Pirmado ni POC Secretary General Attorney Edwin Gastanes. Ang sertifikasyon, nilalaman nito ang pangalan ng PENSO officials na uupo sa tungkulin sa loob ng 2 taon. Kabilang dito sina Presidential Brian Benjamin Lim, Vice President Eric Ridulfin, Secretary General Jess Tambuboy at Corporate Secretary Michael Gatchalian. Noong October 19, idiniklara ng POC na associate member na nila ang PESO bilang National Sport Association ng Sports. Sa nakaraang Southeast Asian Games na ginanap dito sa Pilipinas, inilunsad ang sports bilang medal event.
Magungunitang kinwestiyon ng CEAG Organizing Committee Chief Ramon Susara ang pagiging lehitimo ng peso na siya ring nanawagan para sa accreditation ng POZ. Dagdag natin sa ating balitang showbiz, pumanaw na ang Hollywood actress na si Rhonda Fleming sa edad na 77. Ayon sa kanyang assistant, dinapuan ito ng pneumonia at nalagutan na ng hininga sa kanyang bahay sa Santa Monica, California. Unang nakilala si Fleming sa pelikulang A Connecticut Yankee in King's Arthur's Court kasama si Bing Crosby. Umabot sa 40 ang mga pelikula ang kanyang nagawa at tinagurian siyang Queen of Technicolor. Bukod sa pag-arte ay kumakanta rin ito kung saan nakagawa siya ng 2 album. Ang unang album ay ang noong 1950 gospel singing group na The Four Girls kasama si Jane Russell, Connie Haynes at Beryl Davis. Inyo na pong napakinggan at balita ng 7 ngayong pong araw ng Martes, October 20, 2020. Triple 20 po lang tayo. Sa pangalan po na SM Ridel Yobit. Sa control si Philip Wright, kasama natin sa ating balitaan Rafaela Ignacio. Ako po naman si Alan B. Maraming salamat. Susunod mo sa ating si Kuya Ricky sa kanyang Jaro sa Cool Radio. Hello, Kuya Edmond. Good morning sa ating mga batian. Si Perry Sulibot ng California. Si Hil Cabinilan San Ramon. Josefina Sarmiento. Si Mary Jane Espanyol. Estrella Pereras. Rosemary De Jesus. Eunice Pinuncos. Mark J. Villanueva. Anthony Nobel Tamisen. And si Delia Kahandab. And then, of course, Josephine Britannia. Delia Compassion in the Room. Joel Azores. Maria Villaribo. Baby Cuevas. Shanta Palisa and Eden Nabwa. Thank you. Good morning. Inyong napakinggan Balitang Alas 7 dito lamang sa DWENFM 100.5 Cool Radio. Hanggang bukas na muli. Maraming salamat po.